Kabanata 2321. Biglang bumangon si Cameron. Siya ay niloko. Ibinaba niya ang telepono, sumugod sa katabi, at binuksan ang pinto. Wayne, kakalabas lang ni Waylon sa shower at lumabas na nakatapis ng tuwalya sa bewang. Hindi pa natutuyo ang mga patak ng tubig sa kanyang katawan, at sa bawat galaw ng kanyang dibdib ay gumugulong ito pababa sa kanyang katawan. Pinalibutan siya ng singaw ng tubig na nagpa-sexy sa kanya. Ang mga mata ni Cameron ay nakadikit sa kanyang katawan habang nakatingin siya sa itaas at pababa, at siya ay lumunok. Ang nakita niya ay parang painting ng isang magandang lalaki na naglalakad palabas ng shower. Wala ba siyang suot sa ilalim ng tuwalya? Ang isipan ni Cameron ay tumatakbo hanggang sa tumayo si Waylon sa kanyang harapan. Ang mainit na hangin ay damaloy sa kanya, at agad siyang lumingon. Wala akong nakita. Napangiti si Waylon. Hindi mo ba ako nakitang ganito dati? Dapat sanay ka na. Bakit parang nahihiya ka? Tumikim si Cameron at sumagot, nakaraan na iyon. Iba na ngayon. Dati siyang lalaki. Hanggat hindi siya nakaramdam ng awkward, ang iba ay magiging. Pero ngayong bumalik na siya sa pagiging dalaga, hindi niya magawang magpanggap na normal lang ang mga bagay-bagay. Nilero ni Waylon ang buhok niya. Hindi mo ba nais na makuha ang iyong mga kamay sa ilan sa mga ito? Namula ang mukha niya. Hindi. Lumapit ito sa kanya, hinawakan ang kamay nito at inilagay sa dibdib nito. Ang init na nalipat mula sa kanyang kamay ay nagpang-inig sa kanya. Dinilaan niya ang tuyong labi. Ikaw ang nagtanong nito. Hindi kita sinasamantala. Nagtaas ng kilay si Waylon. Ano ang pakiramdam? Bumaba ang tingin ni Cameron. Mukhang maganda ang abs mo. Tumibok na ang puso ni Cameron bago pa man niya mahawakan ang abs nito. Sayang naman kung hindi niya mahawakan ang ganoong kalaking katawan, kaya pinasadahan niya ng mga daliri ang mga linya ng abs nito at sinundot ang mga iyon. Pinagdikit ni Waylon ang kanyang mga labi, hinawakan ang kanyang kamay, at hinayla siya sa kanyang mga bisig. Masaya, nagulat si Cameron. Ikaw, mainit ang hininga nito, hamihip sa likod ng kanyang leeg. Kung magpapatuloy ka, baka hindi ko makontrol ang sarili ko. Tumahimik ka. Natigilan si Cameron at hindi nang ahas na gumalaw ng kalamnan. Humalaklak si Waylon at isinubsob ang mukha sa buhok nito. Paano ako kakalma, Cam? Sabihin mo sa akin. Tuyo ang kanyang labi. Kung magpapatuloy ito, baka hindi na rin niya mapigilan ang sarili niya. Isang ideya ang lumitaw. I can play you a song para kumalma ka. Binigyan siya nito ng halik. Anong kanta? Ahem. Tumawa ng malakas si Waylon at binitawan siya. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang robe at dahan-daang isinuot. Bakit ka pumunta para makita ako? Nag-cross arms si Cameron. Hindi na namin kinailangan pang magparehistro. Ang card ay hindi naka-freeze. Nilinggan siya ni Waylon. Congratulations. Congrats sa akin. Lumapit si Cameron. Naloko yata ako. Nagtatrabaho ka ba sa aking ama? Na-unfrozen na ni Sonny ang kanyang account ngunit hindi sinabi sa kanya. At malamang nalaman niya ang tungkol sa kanilang pagpaparehistro ng kasal dahil sinabi sa kanya ni Waylon. Sasabihin sana ni Sonny sa kanya ang tungkol sa card bilang kapalit. Ngunit hindi sinabi ni Waylon sa kanya. Nakangiti ang mga mata ni Waylon, ano ang ibig mong sabihin na nagtatrabaho sa kanya? Napapikit si Cameron. Sinabi ba ng tatay ko sa iyo na na-unfroze niya ang card ko? Don't tell me hindi mo alam. Nagkibit balikat siya. Alam ko. Pero hindi mo sinabi sa akin. Sumandal si Waylon sa desk at tumingin sa kanya. Pumunta ka sa akin bago ko sabihin sa iyo. Ibinuka ni Cameron ang kanyang bibig. Tapos tayo. Kabanata 2322. Hinayla siya ni Waylon sa isang yakap. Dahil alam na niya na nerehistro na namin ang aming kasal, bakit hindi na lang ituloy? Hindi natin dapat pabayaan ang matanda. Si Cameron ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nahulog na talaga ako sa bitag mo. Tinaas baba niya. Nandidiri ka ba sa akin? Nagulat siya. Hindi ko sinabi yon. Mahal mo ako noon. Hinawakan ni Waylon ang kanyang mga labi gamit ang kanyang hinlalaki at nanatili ang kanyang mga mata sa kanyang mukha. Great, I feel the same way too. May nararamdaman tayo sa isa't isa, at gusto mo rin ako. Umiwas ng tingin si Cameron, at namula ang tenga niya. Mamulong siya, tumigil ka sa pakikipaglaro sa akin. Lumapit ang mga labi ni Waylon, at ang hininga nito ay nasa mukha niya. Iiwan mo ba akong mag-isa sa kwarto? Tumalikod si Cameron at agad na tumakas, ayoko ng maruruming ideya mo. Mabilis siyang umalis, nakangiti pa rin si Waylon.
Agad na nilock ni Cameron ang kanyang pinto pagkakapasok sa kanyang silid. Napasandal siya sa pinto at huminga ng malalim, ang bilis ng tibok ng puso niya. Tumakas ba talaga siya? Nahihiya siya na hindi siya kasing landi ng lalaki. Kinabukasan, sa Coralia, pumunta si Daisy sa performance class para makita ang aktor. Pinapasok siya ng guro at pinalabas ang aktor. Nang makita ng aktor si Daisy, nagulat siya. Nang makalayo ang guro, lumapit sa kanya si Daisy at nakangiting nagtanong, "Ikaw si Pierre, tama? Pwede ba kitang makausap?" Ibinaba ni Pierre ang kanyang ulo at hindi nagsalita na para bang may kinakatakutan siya. Tumingin si Daisy sa paligid. "Huwag kang mag-alala, hindi ako nandito para manggulo. Nandito lang ako para itanong kung bakit ka umalis." Biglang naiinip si Pierre. "Alam mo na kung bakit." Huminto siya. Nagpatuloy siya. "Tama ang sinabi ng babaeng iyon. Siguradong maghihiganti ka. Hindi ka kasing ganda ng itsura mo. Kahit na sinabi mo na hindi big deal, nakuha mo pa rin ang direktor na paalisan ako." Nagulat si Daisy. "Sino ang nagsabi sa iyo na ako ang humiling sa direktor na gawin iyon?" Tumangging magsalita si Pierre, ngunit may ideya si Daisy kung sino iyon. "Si Tiffany Cullen ba?" Hindi pa rin siya sumasagot. Bumaba si Daisy na may kalmadong ekspresyon. "Nagsinungaling ka, at hindi kita sinisisi. Sana ay hindi ka bulag na makinig sa sinasabi ng iba sa iyo. Kailangan mong malaman ang higit pang impormasyon at bumuo ng sarili mong conclusion." Humarap siya at tumingin kay Pierre. "Hindi ko hihilingin ang iyong pangunawa, ngunit tandaan na gumawa ng iyong sariling paghuhusga tungkol sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Hindi ko naman hiniling sa direktor na paalisan ka, kaya gusto kong bumalik ka sa team kung payag ka pa rin." Nagulat si Pierre. Inabot sa kanya ni Daisy ang isang papel. "Pag-isipan mo at tawagan mo ako. Maghihintay ako." Tapos tumalikod siya at umalis. Pinagmasdan ni Pierre ang paglalakad niya at dinurog ang papel sa kamay niya. Bumalik si Daisy sa set. Tumatak sa isip niya ang sinabi ni Pierre. Si Zephyr ang nagpaalam sa kanya na umalis, pero bakit parang pinaalis siya ni Pierre? Halatang niligaw ni Tiffany si Pierre. Inimbestigahan ba talaga ito ni Zephyr? Pinagdikit ni Daisy ang kanyang mga labi at biglang pinigilan ang isang crew member. "Nasaan si Zephyr? Kailangan niyang kausapin siya." Sumagot ang miyembro, "Nasa kwarto niya." Lumapit si Daisy, kumatok sa pinto, at pumasok. Kakababa lang ni Zephyr sa isang tawag at nagulat siya nang makita si Daisy. "Daisy." Kabanata 2323. Ibinaba ni Zephyr ang telepono at nakangiting naglakad. "Bakit ka nandito?" Tumingin si Daisy sa paligid. "Pwede ba tayong mag-usap?" Bahagyang napawi ang ngiti ni Zephyr. Pagkatapos ng isang post, pumunta siya sa sopa at nagsali ng mainit na tubig sa tikor. "Siyempre kaya natin." "Tungkol saan?" "Zeph, gusto kong makabalik si Pierre sa set." Tumigil siya at tinaasan siya ng kilay. Kalmadong sinabi ni Daisy, "Hindi siya nagkamali. At dahil kailangan pa nating maghanap ng papalit sa kanya, sobrang hassle na iyon. Bakit hindi na lang siya ibalik?" Si Daisy, kahit wala siyang kasalanan, indirectly affected siya sa shoot. "Nag-aalala lang ako sa'yo." Tanong ni Daisy, "Nalaman mo ba kung ano talaga ang nangyari?" Tumingin sa kanya si Zephyr at hindi nagsalita. Si Zeph, si Tiffany ang naapektuhan sa shoot. Kung hindi niya niligaw si Pierre, hindi mangyayari iyon. Ngunit bakit si Pierre ay tinanggal habang si Tiffany ay kailangang lumayo ng mag-isa? Bumangon si Zephyr. "Daisy, may pinaghihinalaan ka ba?" Seryoso ang itsura niya. "Ayoko, Zeph." Sa kasamaang palad, hindi niya maiwasang gawin ito. Kung nakakarating si Noelle sa ilalim ng mga bagay, bakit hindi niya magawa? Alam niyang si Tiffany ang problema, pero si Pierre ang pinaalis. Kung natakot si Tiffany na mangitgit ang aktor, makikinabang lang siya kung paalisan siya. Gayunpaman, hindi hiniling ng direktor na umalis si Pierre. Si Zephyr ang may gawa noon. Walang paraan na hindi siya naghinala sa kanya. Lumapit si Zephyr sa kanya at hinawakan siya sa balikat. "Ginawa ko ang lahat ng iyon dahil gusto kong panatilihin kang ligtas." Nagulat si Daisy. "Nawalan ka ng malay dahil sa lagnat noong shoot at muntik kang malunod." Walang makakaako sa pananagutan niyan, kaya hindi ko siya hinayaang manatili. "Naiintindihan mo ba?" Huminga siya ng malalim. "Paano si Tiffany?" Natahimik si Zephyr. Itinulak ni Daisy ang kamay niya. "Zeph, kung iniisip mong mali si Pierre, ganoon din si Tiffany. Nag-imbestiga ka ba o pinili mong tulungan siyang magtago? Ikaw ba ang taong sumusuporta sa kanya?" Ang huling tanong ay nagpaluhod sa mukha ni Zephyr,
at ikinulong niya ang kanyang mga kamao. Pagkatapos ng mahabang paghinto, sinabi niya, "Anong klaseng tao sa tingin mo ako?" Mahinang tanong nito. Napatingin si Daisy, "Hindi ko alam. Akala ko noon ay maamo at maunawain kang tao. Pagkatapos ay nagsimula akong nagpupumilit na maunawaan kung sino ka. Sa palagay ko nagbago ka na, ngunit maaaring hindi. Ang alam ko hindi na ikaw ang Zeph ng nakaraan." Matagal siyang tinignan ni Zephyr. "Siguro hindi mo talaga ako kilala, Daisy, pati kung paano ko." "Zeph," pinutol niya siya, "sana maging magkaibigan pa rin tayo." Isang malungkot na ngiti ang ipinakita niya. "Paano kung ayaw kong maging kaibigan?" Pinagdikit ni Daisy ang mga labi at tumalikod para maglakad papunta sa pinto. Huminto siya ngunit hindi lumingon. "Kung iyon ang iyong pipiliin, kailangan nating putulin ang lahat ng relasyon." Binuksan niya ang pinto at umalis. Ngumiti si Zephyr, ngunit unti-unting nagdilim ang mukha niya. "Kaya mo bang maging malupit sa akin?" Kinabukasan, sa panahon ng shoot, hihilingin ni Zephyr na mag-reshoot tuwing may maliit na pagkakamali si Daisy. Ang bawat eksena at maliit na detalye ay mangangailangan ng ilang reshoot. Nagulat lahat ng mga tripulante. Karaniwang kailangan lang ni Daisy ng isang reshoot, at naisip ni Shannon na ayos lang, ngunit si Zephyr ay patuloy na nanawagan para sa isang redo. Halatang hinahaman, siya nito. Kabanata 2324. Anong nangyayari kay Zephyr? Hindi ba't lagi siyang may magandang sasabihin tungkol sa pag-arte ni Daisy? Oo, hindi mo ba iniisip na siya ay hindi makatwirang mapili ngayon? Tahimik na nag-uusap ang mga tripulante, iniisip kung may nagawa ba si Daisy para masaktan si Zephyr. Sa wakas ay lumipat siya sa susunod na eksena pagkatapos ng 12-12 ng mga retake. Mukhang naabala ang taong umaarte sa tabi ni Daisy at nagpipigil ng hinaing. Naglalakad si Daisy papunta sa trailer niya nang tawagin siya ni James. Mabilis siyang lumapit at nagtanong, "Ano ang problema ni Gosling? Nakipag-away ka ba sa kanya?" Hindi sumagot si Daisy. Nagtaas ng mangga si James. "Kakausapin ko siya." Pinigilan siya ni Daisy. "Huwag. Nasa pagitan nating dalawa. Hindi mo ba masasabing sinadya niya?" Napangisi si James. "Hindi ka man lang maging magkaibigan dahil hindi kanya makukuha. Magkaaway na kayo ngayon. Yun lang ang meron siya." Napatingin sa kanya si Daisy. "Siya ang direktor, at artista lang kami. Kahit may awayan, kailangan pa rin nating tapusin ang shoot, di ba?" Nag-cross arms si James. "Hindi karapat-dapat ang lalaking iyon na maging direktor. Tinatrato mo siyang parang kaibigan at wala kang pusong tanggihan siya, pero siya. Itinuring ka ba niya bilang isang kaibigan?" Hindi siya nagsalita. Nagpatuloy si James. "Kahit hindi kayo magkaibigan, dapat professional siya. Paano kanya pahihirapan sa kanyang posisyon? Ikaw ang kailangang humarap sa gulo dahil sa pagiging mabait." After that, umalis na siya. Nagbaba ng tingin si Daisy. Hindi niya akalain na magiging ganito si Zephyr. Siya ay nasa ilalim ng impresyon na dati silang matalik na magkaibigan, ngunit sa katotohanan, nagbago ang mga tao. Bumalik si Noel sa hotel at nakita niya si Daisy na natutulog sa couch. Nakasimangot siyang tinanggal ang jacket niya at isinabit sa braso niya. Hinubad niya ang kanyang sapatos at pumunta sa sofa. Pagkatapos ay inilahad niya ang kanyang kamay para hawakan ang mukha nito ngunit napatigil siya nang mapansin niyang umiiyak ito. Kinuha niya ang phone niya, hinanap ang number ni James, at sinavenue sa phone niya. Tapos nag-text siya, "Ako si Noel Ace, may nangyari ba kay Daisy sa shoot ngayon?" Hindi nagtagal ay sumagot si James, at nagdilim ang mga mata ni Noel Ace matapos basahin ang text. Nabangga siya ni Daisy nang lumingon ito. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at umayos ng upo. "Ikaw, bumalik ka na." Hinawakan ni Noel Ace ang kanyang pisngi at tumingin sa kanyang mga mata na duguan. "Umiiyak ka ba?" Napahinto siya, saka pinunasan ang gilid ng mga mata niya. "Napagod lang ako ng sobra." "Inilagay ka ba ni Zephyr sa isang mahirap na lugar?" Hindi siya sumagot. Huminga ng malalim si Noel Ace, lumapit, at dinaykit ang noo sa noo niya. "Daisy, ayokong nakikita kang umiiyak sa ibang lalaki, kahit anong dahilan." Napaiwas ng tingin si Daisy. "Nolly, hindi ko lang maintindihan. Bakit ang bilis ng pagbabago ng mga tao? Si Lisa noon at si Zephyr ngayon ay pareho kong kaibigan, pero sa huli, hindi na sila." Niyakap siya ni Noel Ace at hinalikan ng tuktok ng kanyang ulo. "Sa tingin mo ba ikaw ang may kasalanan?" Umiling siya. Bulong ni Noel Ace, "Kung sa tingin mo ay hindi mo kasalanan, hindi mo kailangang malungkot tungkol dito."
Nagbabago ang mga tao, at nagbabago ang pag-iisip ng lahat habang lumilipis ang panahon. Tinatrito mo si Zephyr bilang isang kaibigan, ngunit hindi iyon ang gusto niya. Kapag nalampasan na ang linya, nagbago ang lahat. Kabanata 2325. Sumando si Daisy sa balikat ni Noel Ace. Pasensya na, napangiti si Noel Ace. Silly girl, bakit ka humihingi ng tawad? Umupo ng tuwid si Daisy at tumingin sa kanya. Siguro hindi ko pa alam kung sino talaga siya, tapos ngayon pinaghihinalaan ko siya. Kahit ayoko, hindi ko lang maintindihan kung bakit niya ginawa ang ginawa niya. Sinapo ni Noel Ace ang kanyang mukha gamit ang kanyang daliri. Sa tingin mo ba siya ang nasa likod ni Tiffany Cullen? Tumigil muna si Daisy bago tumango. Napangiti siya. Tinanong ko si Edison na bantayan siya. Pagkatapos umalis sa set, pinuntahan niya ang influencer na iyon. Nagulat si Daisy. Bakit? Sagot ni Noel Ace, naisip niya na kung sisisihin ang babaeng iyon, makakatakas siya. Bakit pa siya pupunta sa mga talk show at hindi umiiwas sa mga online na komento sa halip? Kung si Tiffany ay matapang na pumunta sa mga palabas, magiging matapang siyang itanggi ang lahat. Gusto lang niyang maghiganti, at si Sophie ay naakit sa pera at ang iba ay siya na mismo ang gumawa. Humingi siya ng paumanhin para isipin ng mga tao na tapat siya at napag-usapan ang kanyang intensyon na puntiryahin si Daisy. Gayunpaman, ang bitag ng pulot ay walang kaugnayan sa kanya. Nangangahulugan iyon na natalo siya sa isang labanan ngunit nanalo sa digmaan. Kahit apektado siya, nagkaroon siya ng pagkakataong makaalis ng malinis. Kumunat ang noo ni Daisy. Gagawin ba talaga iyon ng influencer na iyon? Napangiti si Noel Ace, kung may alam si Tiffany tungkol sa kanya, kailangan niyang gawin ang sinasabi niya kahit na ayaw niya. Pinagdikit ni Daisy ang kanyang mga labi. Nolly, may gusto akong gawin. Hinalikan niya ito sa noo. Sasabihin ko sa iyo kapag may maitutulong ka. Sa Baseburg, sa Seaview Villa. May ritual na ngayon si Colton pagbalik niya mula sa opisina. Pupunta siya sa baby room para makita si Hope, na laging natutulog. Ngumiti ang yaya at sinabing, malapit ng mag-isang buwan ang pag-asa. Napatingin si Colton sa malambot na sanggol sa kanyang mga bisig at nagulat siya. Isang buwan na ang nakalipas. Oo, mabilis lumaki ang mga bata. Magkakaroon kami ng full moon celebration para sa kanya kapag siya ay isang buwan na. Sinundot ni Colton ang maliit na mukha ng kanyang anak. Magiging maganda ang party ng anak ko. Inihiga niya ito sa crib at biglang nagtanong, nasaan si Freya? Sagot ni Yaya. Lumabas siya pagkatapos patulugin si Hope. Kumunat ang noo ni Colton. Sinabi ba niya kung saan siya pupunta? Umiling siya. Hindi. Natahimik si Colton. Parang may tinatago si Freya sa kanya. Hindi siya nagtanong dahil gusto niyang sabihin nito sa kanya, pero parang wala siyang balak. Gabi na sa wakas nakauwi si Freya. Nagpalit siya ng panloob na tsinelas at napatalon nang makita niya si Colton na nakasandal sa dingding nang lumingon siya. Bakit ka nakatayo dyan? Kumunat ang noo ni Colton habang nagtatanong, nasaan ka? Inilagay niya ang mga susi sa ibabaw ng kabinet at pumasok. Nagpapatakbo ng ilang mga gawain. Hinawakan siya ni Colton sa kanyang palso at hinayla siya sa kanyang mga bisig. Freya Pruitt, may tinatago ka ba sa akin? Nagulat si Freya at sumagot pagkatapos ng mahabang paghinto, oo. Hindi mo masasabi sa akin ang tungkol dito. Hindi naman. Niloloko mo ba ako? Nagulat si Freya sa tanong na iyon. Colton, may mali ba sa utak mo? Seryoso ang itsura niya. Bakit kailangan mo pang itago? Dahil itinatago mo ito, ipinapalagay ko na ito ay isang relasyon. Sinong lalaki ang kakilala mo sa likod ko? Napabuntong hininga si Freya. Huwag kang mag-alala, Mr. Goldman. Hindi ako makikipagrelasyon bago ka. Kabanata 2326. Ayoko. Si Colton ay napakaseryoso sa bagay na ito. May lumipad sa mga mata ni Freya. Sa totoo lang, may gusto akong pag-usapan sa iyo. Ano ito? Nang makita kong gaano siya kabalisa, walang magawang tumawa si Freya at sinabing, babalik ako sa Yar Amor. Kumamaw si Colton sa kanyang balikat. Babalik ka sa Yar Amor. Iiwan mo ba kami ni Charm? Natigilan si Freya. Kailan ko ba sinabi na gusto kong iwan kayong dalawa? Ako, kung gayon bakit gusto mong bumalik? Noon lang napagtanto ni Colton na nag-overreact siya. Kung tutusin, sinabi niyang iiwan siya nito bago ipanganak si Charm. Kaya naman nagpanik siya. Hindi man lang ako naka-attend ng retest para sa postgraduate exam. Pero kung ayaw mong pumunta ako, hindi ako pupunta. Maghintay. Hinawakan ni Colton ang braso niya.
Retest para sa postgraduate exam. Ipinakita sa kanya ni Freya ang text message sa kanyang telepono at sinabing, 1 taon ko itong ipinagpaliban, at noong hindi pa ako buntis kay Charm, tatapusin ko na ang pagsusulit pagkatapos kong gawin ang script. Lumingon si Colton para tingnan siya. Freya, may matagal na akong gustong itanong sa'yo. Bakit ka lumayo 3 taon na ang nakakaraan? Bakit ka pumunta sa Baseburg pagkatapos? After that night they spent together, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Ipinagpalagay ni Freya na umalis siya sa umaga nang walang sinasabi dahil ayaw niyang kilalanin ang kanilang relasyon. Gayunpaman, ang totoo ay nag-aalala siya na pagsisihan niya ito kapag nagising siya, at iyon ay isang bagay na hindi niya alam kung paano haharapin. Pagkatapos, lumayo siya, at nawalan sila ng komunikasyon sa isa't isa. Hindi na niya ito nakita, kahit na bumalik siya sa Slakova. Pero alam niyang nakikipag-ugnayan si Freya kay Daisy. It's just that she never reached out to him. Pagkatapos noon, lumabas siya sa Baseburg, at alam niyang nasa Baseburg din siya. Napatingin si Freya kay Colton. Alam niyang gusto nitong malaman kung bakit siya nawawala, 3 taon na ang nakakaraan. She pressed her lips and said, "Di ba nasabi ko na sa'yo? Ikaw ang unang umalis sa umaga. Akala ko wala ka sa relasyon natin. Nagalit ako dito, kaya napagdesisyonan kong huwag ka nalang pansinin. Kaya pala lumayo ka." Gaano man siya kagalit, hindi siya lilipat sa isang lugar kung saan hindi siya mahahanap nito. Sandaling natigilan si Freya at ibinaba ang mga talukap. "Hindi ako lumayo dahil sa'yo." Tumingin sa kanya si Colton, at dahan-dahan niyang sinabi, "Pagkaalis mo noong umagang iyon, lumapit siya sa akin." Siya, kumunat ang noo ni Colton. "Mrs. Pruitt," tumanggaw si Freya. Noon lamang naunawaan si Colton, kasama na kung bakit dinala ni Sandy si Didi sa Baseburg. Sumagi sa isip niya na lumayo si Freya dahil sa kanyang ina. Hinailan niya si Freya sa kanyang mga bisig at tinanong, "Kung gayon, bakit hindi mo ako tinawagan?" Ibinaon niya ang kanyang ulo sa kanyang dibdib at sumagot, "Paano kita tatawagan, at ano ang dapat kong sabihin kapag tinawag kita? Hindi ko akalain na magkakasama tayo." Siya ay nagsasalita ng totoo. Hindi niya akalain na magkakasama sila bago siya dumating sa Baseburg. Siya ay nasa ilalim ng impresyon na nakuha na siya nito. Kinurot ni Colton ang kanyang pisngi at tinanong, "Kung gayon, bakit ka pumunta sa Baseburg? Bakit hindi ako makapunta sa Baseburg? Paano kung nakalimutan mo na ako?" Humalaklak si Colton at muli siyang niyakap ng mahigpit sa kanyang mga bisig. "Walang paraan na makakalimutan kita. Alam mo bang galit na galit ako sa'yo kaya gusto kitang masakal ng mga oras na iyon. Kakasuhan kita ng domestic violence." Tumawa siya at mamulong sa tenga niya, "Mahalaga ba kapag nasa kama tayo?" Binugbog siya ni Freya dahil sa inis. "Anong kalokohan ang pinagsasabi mo?" Tumakbo si Colton sa silid at sinabing, "Ngayon inaabuso mo na ako. Freya, sisiga ako pag hindi ka tumigil ngayon." Galit siyang ngumuso at binato siya ng tissue box. "Paano ka naging walang hiya?" Biglang narinig nilang dalawa si Charm na umiiyak. Dali-dali silang umakyat sa kwarto ng bata at nakita nila si Charm na umiiyak. Kabanata 2327. Pumunta si Freya at binuhat siya. "Charm, bakit ka umiiyak?" Sige, nandito na si Mommy." Gayunpaman, hindi itong itigil sa pag-iyak si Charm, gaano man siya sinubukang aliwin ni Freya. Hinawakan ni Freya ang kanyang lampin at ibinaba ang kanyang ulo. Nako, tumae siya. Mabilis niyang inihagi si Charm sa mga bisig ni Colton, na ikinagulat niya. "Teka, tumae siya, bakit mo siya binigay sa akin?" Habang nagbubukas ng bagong lampin si Freya, sinabi niya, "Anak mo siya. Paano mo tatanggihan ang tae ng iyong anak?" Hindi nakaimik si Colton. Ibinigay sa kanya ni Freya ang lampin at sinabing, "Gawin mo ito." Natulala na naman siya. "Gagawin ko." Hinimok niya ito. "Oo, bilisan mo. I guide kita." Ibinalik ni Colton ang kanyang anak sa kama. Kitang-kita talaga sa mukha niya ang pagkasuklam ng hinubad niya ang lampin niya. Halos hindi mapigilan ni Freya ang pagtawa. Nang makita niyang pupunasan ni Colton ng papel na tuwalya ang puwitan ng kanilang anak, tumahimik siya at tumingin sa kahon ng mga baby wipes. Matapos panasan ni Colton ang puwitan ng kanilang anak gamit ang baby wipes, tinulungan niya itong ilagay ang lampin. Sumimangot si Freya at sinabing, "Nasa uli ka na. May pagkakaiba ba?" She chuckled. "Ayos lang. Makukuha mo ito pagkatapos palitan ito ng ilang beses pa." Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay tinulungan ni Colton ang kanyang anak na magsuot ng bagong lampin.
Hindi niya akalain na ang pagpapalaki ng anak ay mas mahirap pa sa pagpirma ng kontrata. Mahaba ang tulog ni Charm kaya hindi na siya bumalik sa pagtulog. Nanatili siyang nakamulat at tumingin sa kanila. Umupo si Freya sa gilid ng kama at inilahad ang kanyang mga daliri para sunggaban niya at paglaruan. Humadjejek si Charm. Lumapit si Colton at hinaplos ang pisngi niya. Mukhang anghel ang anak ko. Ang balat ng kanyang anak na babae ay makinis at hindi kasing gusot noong siya ay ipinanganak. At least, hindi siya ganoon kakulit ngayon. Itinaas ni Charm ang kanyang paa at sinipa ang kanyang mukha dahilan para mapatawa si Freya. Hinawakan ni Colton ang kanyang maliliit na paa. Ganito ba ang pakikitungo mo sa iyong ama? Sinipa ulit siya ni Charm at masayang tumawa. Si #Tiffany ay nasa isang variety show. Ibinunyag ni #Tiffany na may isa pang kwento sa Badger Game. Matapos magising si Daisy at makarating sa shooting site para mag-makeup, nakita niya ang dalawang balitang ito at tinapik ang mga ito. Si Tiffany ang nagsasalita kung bakit siya umatras sa shooting sa isang variety show. Gaya ng inaasahan ni Noel Ace, sinisi ni Tiffany ang babaeng influencer at sinabi sa lahat na siya ang biktima. Kahit maraming netizens ang ayaw maniwala sa kanya at inakala niyang nagdadahilan lang siya, nagbigay pa rin ito ng malaking exposure kay Tiffany. Sa entertainment industry, marami ang mga celebrity na sumikat sa ganitong paraan. Una nilang ginawa ang kanilang sarili na parang isang masamang tao sa internet, at pagkatapos ay nakahanap sila ng isang paraan upang maputi ang kanilang sarili habang nakakakuha ng isang toneladang tagasunod sa proseso. Sa ngayon, dinagsa ang comment section ng mga followers ni Tiffany. Nagsasabi lang ng totoo si #Tiff. Hindi siya ipokrito tulad ng isang tao. #ha, sigurado akong may ginawa si Daisy. Kaya naman sobrang ayaw ni Tiff sa kanya. Tsaka she has the guts to admit her mistake, kaya hindi ko maintindihan kung bakit lahat kayo pinapagalitan. Sigurado ka bang walang mali kay Daisy? Dahil lang sa malaki ang background niya sa pamilya, kailangan bang sundin siya ng lahat? Iminumungkahi ko ang mga tagasunod ni Daisy na itigil ang pagdadala ng higit na puot sa kanya. Nakakahiya naman, kung hindi dahil sa background ng kanyang pamilya, sa tingin mo kaya siya naging sikat? Samantala, nakatanggap ng tawag si Daisy mula sa hindi kilalang numero. Sinagot niya ito, at ito ay isang tawag mula kay Pierre. Nang matapos ni Daisy ang pakikipag-usap nila ni Pierre, hinanap niya si Shannon. Pagkatapos niyang ibahagi ang kanyang saloobin kay Shannon, natahimik siya at nag-isip sandali. Dahil wala silang mahanap na angkop na young actor, tumanggaw siya sa huli. Nang aalis na si Daisy, nabangga niya si Zephyr. Natigilan siya saglit ngunit naglakas loob at lumagpas sa kanya. Hindi rin siya tinawagan ni Zephyr. Huminto siya sa paglalakad, lumingon kay Daisy, at mariing idiniin ang labi. Kabanata 2328. Nang lumabas si Shannon at nakita si Zephyr, tinawag niya ito. Zeph, lumingon si Zephyr at binigyan siya ng isang ngiti. Oo, Mr. Fallon. Gusto ni Daisy na ibalik ang batang aktor na iyon sa crew. Dahil ikaw ang nagpaalam sa kanya na umalis, gusto kong tanungin ang iyong opinyon tungkol dito. Sa huli, nagpa siya si Shannon na tanungin si Zephyr para sa kanyang opinyon. Kung tutusin, hinimok ni Zephyr ang young actor na huminto sa pelikula dahil ang young actor ang nagdulot ng problema sa mga crew members. Ngayong tinawag na nila siya pabalik, ayaw niyang pahirapan si Zephyr. May kung anong lumiwanag sa mga mata ni Zephyr habang nakangiting sinabi niya, kung gusto siyang ibalik ni Daisy, wala akong problema dito. Tumanggaw si Shannon. Pagkatapos, sinabi niya, Zeph, siguro dapat mong subukang paghiwalayin ang personal mula sa negosyo. May napagtanto si Shannon, kaya naisip niya na dapat niyang bigyan ng payo si Zephyr. Hindi sumagot si Zephyr, at umalis si Shannon pagkatapos bigyan siya ng payo na iyon. Maya-maya, bumalik si Pierre. Matapos siyang makausap ni Shannon, nangako siya na gagawin niya ang lahat sa shooting. Walang pagkiling ang mga tripulante laban kay Pierre dahil sa kanyang ginawa. Alam naman kasi ng lahat na manipulahin siya ni Tiffany. Nang matapos ni Pierre ang kanyang bahagi, pumunta siya sa trailer para hanapin si Daisy. Binilhan siya ni Daisy ng isang tasa ng gatas. Nahiya si Pierre at humingi ng tawad sa kanya. I'm sorry sa ginawa ko kanina. Humalaklak si Daisy at hinaplos ang buhok niya. Napatawad na kita. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Pagkaalis ni Pierre, dumating si James. Sumandal siya sa trailer at tumingin sa direksyon kung saan nawala si Pierre.
Hindi ako makapaniwala na tinanong mo siya pabalik. Sabi ni Daisy. Well, namanipula lang siya, kaya hindi ko nakikita ang dahilan kung bakit hindi namin siya mabigyan ng pangalawang pagkakataon. Tumingin si James sa kanya. Napakabait mo. Ngumiti si Daisy at tumingin sa kanya. Matatapos na ang part ko next month. Kailangan mong bantayan ang sarili mo dahil hindi ako pupunta dito para alagaan ka. Pinag-aralan siya ni James at sinabing, wow, kung iisipin mo sa katotohanan na hinihiling mo sa akin na alagaan ang sarili ko, handa ka na bang putulin ang iyong relasyon sa iyong kaibigan? Ibinaba ni Daisy ang kanyang mga mata at sumagot, hindi pa. Kaya lang, sa tingin ko ay hindi na kailangan pang i-maintain ang ilang pagkakaibigan. Kung si Zephyr talaga ang nasa likod ni Tiffany, hindi na niya kailangan pang maging kaibigan. Sa Baseburg, sa Black Gold, ibinalik ni Leonardo si Knowles sa opisina. Itinulak ni Knowles ang pinto, at isinara ni Colton ang kanyang dokumento at itinaas ang kanyang ulo. Akala ko ba kasama mo si Daisy sa Coralia? Bakit ka bumalik? Gusto kong makipag-usap tungkol sa isang tao na kasama mo. Umupo si Knowles sa sopa. Lumapit si Colton sa sopa at umupo sa tapat ni Knowles. Dinalhan sila ni Leonardo ng 2 tasa ng tsaa at inilagay sa mesa. Sino ang gusto mong pag-usapan? Zephyr, sagot ni Knowles. Natigilan si Colton saglit at tumingin sa kanya. Bakit gusto mo siyang pag-usapan? Sigurado akong nakita mo ang balita tungkol sa amin ni Daisy kanina, di ba? Walang pakialam na tanong ni Knowles. Sumimsim si Colton sa tsaa at sumagot, oo. Pagkatapos nito, ibinaba niya ang tasa at nagpatuloy. Sa tingin mo si Zephyr ang nasa likod ng insidente. Sumandal si Knowles sa likod ng sopa at sinabing, oo. Kumunat ang noo ni Colton ngunit hindi umimik. Sinabi ni Daisy na magkaibigan na kayo mula noong mga bata pa kayo at nag-aral kayo sa iisang paaralan, kaya dapat mas marami kang alam tungkol sa kanya kaysa sa akin. Hindi ko siya gusto simula noong bata ako. Hindi ko alam kung bakit pero para siyang hypocrite sa akin. Tiningnan ni Colton ang tsaa sa tasa. Kung hindi dahil sa pagiging mabait niya kay Daisy, hindi ko siya hahayaang magkaroon ng pagkakataon na mapalapit sa kanya. Kabanata 2329. Si Daisy at Zephyr ay naging matalik na magkaibigan mula pa noong bata pa sila. Pagkatapos ng insidente ni Lisa, sina Zephyr at Leia ang mga taong tumulong sa kanya na makabangon muli. Tumingin si Knowles sa kanya at sinabing, tinitingnan niya si Daisy higit pa bilang isang kaibigan. Pinilit ni Colton ang kanyang dila at sumagot, nagseselos ka ba sa kanya? Kinuha ni Knowles ang tasa at tumawa. Bakit naman ako magseselos sa kanya? Minamaliit mo ang pagmamahal ni Daisy sa akin. Tatayo lang siya sa tabi ko. Ngumuso si Colton. Tumigil ka. Grabe. Humigop ng tsaa si Knowles at nagtanong, may ginawa ba si Zephyr sa nakaraan? Nag-isip sandali si Colton at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Sinabi niya, may nagawa na ba si Zephyr sa likod ni Daisy? Natahimik sandali si Colton at biglang may naalala. Naaalala mo pa ba ang sinabi ni Lisa noong sinusubukan niyang saktan si Daisy? Saglit na nag-isip si Knowles at sumagot, sabi niya, kayo ni Daisy ang sum-ire sa kanyang kinabukasan dahil kayo ang dahilan kung bakit hindi siya makapag-aral sa anumang paaralan sa Baseburg. Akala ni Daisy ako ang gumawa, pero hindi pala. Gayunpaman, hindi ako sigurado kung ito ay kanyang ginagawa o hindi. Sila ang huling nalaman na si Lisa ay pinatalsik sa paaralan. Kung bakit siya pinatalsik, ipinalagay ni Colton na ito ay isang desisyon na ginawa ng paaralan. Wala siyang nagawa at hindi kailanman inutusan ng mga paaralan sa Baseburg na huwag tanggapin si Lisa. Gayunpaman, maliban sa mga Goldman, ang mga Guz lang lamang ang makakagawa ng mga ganoong bagay sa oras na iyon. Samantala, dumating si Edison sa bahay ng babaeng influencer. Matagal siyang kumatok sa pinto, ngunit walang sumasagot sa pinto. Kumunat ang noo ni Edison. Ilang araw na niyang pinagmamasdan ang babaeng influencer at hindi niya ito nakikitang lumabas ng bahay. Nang maramdamang may hindi tama, sinipan ni Edison ang pinto at pumasok sa silid. Ang babaeng influencer ay nakahiga na walang malay sa gilid ng kama, at ang sahig ay nagkalat ng isang bote ng gamot. Nang lumabas si Knowles sa Black Gold, nakatanggap siya ng tawag mula kay Edison. Sir, sinubukan ni Miss Larson na magpakamatay sa pamamagitan ng pag-inom ng sleeping pills. Pinadala ko na siya sa ospital. Kumunat ang noo ni Knowles. Kamusta na siya ngayon? Sumagot si Edison, nagsagawa ng gastric lavage ang doktor, at ligtas na siya ngayon. Bantayan mo siyang mabuti sa ospital. Pauwi na ako.
Tinapos ni Knowles ang tawag at sumimangot ng malalim. Sa Coralia, sa ospital. Nakatayo si Edison sa labas ng ward. Nang dumating ang babaeng influencer, pumasok siya sa loob, Miss Larsen. Nakatingin sa kisame ang babaeng influencer na blanco. Bakit hindi pa ako patay? Nawala na siya ng lakas ng loob na mabuhay. Kinailangan niyang magdusa ng masasamang komento mula sa mga netizens at kanyang mga kapitbahay. Sa tuwing pupunta siya, tinitingnan siya ng mga tao nang may paghamak na parabang siya ang pinakamasamang uri ng tao sa mundo. Kinailangan niyang mamuhay sa takot araw-araw, at tama na siya. Nakatayo sa gilid ng kama, nagtanong si Edison, bakit mo sinubukang wakasan ang iyong buhay? Hindi ko na kayang ituloy. Natatakot ako. Tumulo ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Siya ay nasa ilalim ng impresyon na kailangan lang niyang manatiling mababang profile ng ilang sandali, at ang mga tao ay makakalimutan ng tungkol sa bagay na ito pagkaraan ng ilang panahon. Ang lahat ng kanyang ginawa ay naglagay lamang ng isang palabas. Akala niya ay wala na siyang kinalaman dito pagkatapos makuha ang pera, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay magiging scapegoat ng ibang tao. Gusto niyang sabihin ang totoo. Gusto niyang sabihin sa lahat na hindi tulad ng sinabi ni Tiffany. Pero natakot siya. Natatakot siya na baka dumating si Tiffany at hanapin siya. Tiningnan siya ni Edison at sinabing, kung mamatay ka, makukuha ni Tiffany ang gusto niya. Sigurado akong alam mo kung sino ang naglagay sa iyo sa sitwasyong ito. Payag ka ba talagang mamatay ng ganon-ganon lang? Natigilan ang babaeng influencer. Oo, tama siya. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganon lang. Bakit kailangan kong maging kambing sa kanya? Pagkatapos niyang kumalma, tinanong ni Edison, ano ang mayroon sa iyo ni Tiffany? Mahigpit na kumapit sa duvet ang babaeng influencer. Hindi pa rin siya lubos na nagtiwala kay Edison kaya nagtanong siya, sino ka? Bakit mo ako tinutulungan? Kabanata 2330. Sagot ni Edison, nagtatrabaho ako kay Mr. Knowles. Bibigyan ka ni Mr. Knowles ng pagkakataong patunayan ang iyong inosente. I'm sure kilala mo kung sino ang may pakana ng pangyayaring ito, di ba? Namutla ang mukha ng babaeng influencer. Natahimik siya saglit bago ilabas ang katotohanan, magkaibigan kami ni Tiffany sa kolehiyo. Nagtapos kami sa parehong akademya ng pelikula. Gayunpaman, pagkatapos kong makapagtapos, maaari lamang akong magtrabaho sa ilang mga serye sa web. Hindi ako makagawa ng pangalan para sa aking sarili, kaya nagpa siya akong maging isang influencer. Sa kanya naman, mas maganda ang ginawa niya kaysa sa akin sa entertainment industry. Malayo siya sa likod ni Tiffany in terms of her fame and status in the entertainment industry. Kahit na si Tiffany ay hindi isang A-lister, siya ay isang C-list na artista sa pinakamababa. Gayunpaman, si Sophie ay isang F-lister, nabubuhay pa rin sa mahirap na mga kalagayan kahit na naging isang influencer. Sinabi ni Sophie sa kanyang mga tagahanga na siya ay isang sosyalista, ngunit ang katotohanan ay ang lahat ng pag-aari niya, kasama ang kanyang mamahaling bahay at mga sports car, ay hindi kanya. Nangungupahan siya sa ibang tao. Kaya naman, malaki ang utang niya, ngunit sa kabutihang palad, ang kanyang kita bilang influencer ay nakapagbayad ng installment. Nang maglaon, unti-unti siyang nawalan ng mga tagasunod. Hindi na niya kayang bayaran ng installment gamit ang kanyang sahod, kaya no choice siya kundi manghiram ng pera kay Tiffany. Pinahiram siya ni Tiffany ng $40,000 nang walang pag-aalinlangan, kaya labis ang pasasalamat ni Sophie sa kanya noong mga panahong iyon. Pagkatapos noon, humingi ng tulong sa kanya si Tiffany sa pag-set up ng Knowles. Matagal na siyang nag-alinlangan pero hindi siya makatanggi kay Tiffany dahil may utang pa siya sa kanya. Sa huli, wala siyang ibang choice kundi tulungan si Tiffany. Matapos malaman ni Edison ang lahat, sinabi niya, so, tinulungan mo siyang iset up si Mr. Knowles dahil may utang kang $40,000. Ibinaba ni Sophie ang kanyang ulo at sinabing, wala akong magagawa. Gusto niyang ibalik ko sa kanya ang pera ng sabay-sabay kung tumanggi akong tulungan siya. Wala akong ganoon kalaking pera. Alam niya na marami akong utang, at lahat ng mayroon ako, kasama na iyong mga luxury bag, sports car, at ang luxury house, ay nirerentahan. Kung i-expose niya ako sa internet, masisira ang career ko. Alam ni Tiffany ang lahat ng sikreto niya. Hindi siya isang sosyalidad na naranasan ang buhay ngunit isang ordinaryong modelo. Sa una ay nakakuha siya ng maraming tagahanga sa pamamagitan ng pagsasabi sa lahat na siya ay isang socialite na naranasan ang buhay, at lahat ay naniniwala sa kanya. Kung si Tiffany ang nag-expose sa kanya, hindi na niya matutuloy ang pagiging influencer.
Tinakpan ni Sophie ang mukha niya at umiyak. Ginagawa lang niya si Tiffany ng favor. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang mangyayari. Ngayon siya ay naging daga ng kalye na kinasusuklaman ng lahat. Sapat na siyang harapin ang cyber violence at ang mga titig ng kanyang mga kapitbahay araw-araw. Napabuntong hininga si Edison. Nasa kamay at paa mo pa, kaya sigurado akong makakahanap ka ng paraan para mapakain ang sarili mo kahit na tumigil ka na sa pagiging influencer. Nakulong ka lang sa peke mong katauhan. Hindi mo mabitawan ang buhay na nakatayo sa ilalim ng limelight at sinasamba ng ibang tao. Ang katanyagan at kayamanan ay isang tibak na may dalawang talam. Kapag nag-e-enjoy ka sa iyong buhay, dapat mong isaalang-alang ang mga kahihinatnan ng pagkakalantad. Ang kulang sa iyo ay ang lakas ng loob na harapin ito. Kung hindi, ang pananakot ni Tiffany ay hindi gagana para sa iyo. In the contrary, ang dapat mag-ingat sa iyo ay siya. Hindi, ka man lang natatakot sa kamatayan, kaya bakit kailangan mong matakot sa banta niya? 7 PM na nang bumalik si Nole sa Coralia. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Edison. Tapos na lahat. Matapos basahin ang mensahe, inilagay niya ang telepono sa kanyang bulsa. Pagbalik niya sa suite sa hotel, nagpapatuyo ng buhok si Daisy sa banyo. Nakasuot siya ng napakanipis na pantulog na nagpatingkad sa kanyang figure. Pumasok si Nole sa banyo at niyakap siya mula sa likod. Habang hinihimas niya ang kanyang buhok, nagkomento siya, "Napakabango mo, Daisy." Kumurap siya at sinabing, "Tulungan mo akong matuyo ang aking buhok." Tumawa si Knowles at kinuha ang hairdryer. Habang pinasadahan niya ng mga daliri ang malambot at malasot lang buhok nito, tinanong niya, "Hindi mo ba ako tatanungin kung nasaan na ako?"